Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Face the Nation. Good day, ladies and gentlemen, for this week's episode of Face the Nation. Pag-uusapan natin ang mga magsasaka at mangingisda at paano nga ba natin mas mapapabuti ang kanilang estado sa buhay. Kasama natin sa talakayan ngayong linggo ang representative ng Agri Party List, Congressman Wilbert Manoy Lee. Magandang araw, Kong Manoy. Ang sabi nila, ang kuya ng bayan. Yan! Magandang araw sa iyo, Lorlyn. Una sa lahat, maraming salamat sa pag-imbita niyo sa akin dito sa inyong programa. Magandang araw din po sa ating mga nanonood at nakikinig ngayong umaga. Yes, ngayong araw. Yes, alam mo, Kong Manoy, talagang nakakatuwa at isa sa mga kilala ngayon ng mga congressman na talaga namang napaka-agresibo, hindi lang agresibo, kung hindi agresibo talaga para maiparating siyempre sa mga Pilipino kung paano ba natin mapapabuti ang mga buhay ng ating mga magsasaka at ng ating mga mangingisda. You know, this is your first year in not first year but first term as congressman. Second year na, but your first term as congressman representing Agri Party List. Sabi nga, magbalik tanaw lang tayo ng konti, Kong. Itong Agri Party List, isa sa mga importante kasi nga agrikultura pinag-uusapan natin. Pero kung titingnan natin ang background ni Kong, businessman. Kong, tama. So paano kang napunta at naging representative ng Agri Party List na ngayon naman ay mukhang angkop na angkop ang posisyon kung saan ka nakaupo ngayon? Well, actually, una sa lahat, napakahabang story kung paano talaga, no. Pero una sa lahat kasi nung mga nakaraang taon, tumutulong lang talaga ako, no, sa bagamat meron kaming mga farm din, may mga negosyo na patungkol dito sa agrikultura. Pero yung akin kasing kumbaga yung akin pong connection, no, sa agrikultura ay nagsimula pa nung ako ay binata pa. No? Nung ako po ay binata, na kwento ko na siguro ito sa mga ibang interview ko, nagmumotor po ako no, yung motocross, no, yung Yamaha, ang tawag ko no. So tuwing umaga ako po ay doon sa aming probinsya sa Sorsogon, no, doon po ako lumaki, hindi po sa farm. Okay, hindi po sa farm lumaki si Kong. Naalala ko yung kabataan. Pero malapit sa puso mo ang mga farmers. Malapit doon, dahil nakikita ko pag umaga, alam niyo sa probinsya, maagang gumising yung mga tao. So, nagmumotor ako, nakikita ko, wala pang sikat ng araw yung mga magsasaka doon. So, kasi ang ginagawa ko noon, umiikot ako, pumupunta ako sa ibang bayan. Pauwi ako tanghali para magtanghalian, para umuwi na sa bahay. Dinadaanan ko sila, tirik na yung araw, nandun pa rin. No? So, nandun pa rin. No? So, minsan humihinto ako doon pag umaga at nakikikwentuhan ako, nakikiinom ako ng kape nila. Dahil alam mo doon sa probinsya, yung kape, yung bigas na giniling. Niluto, tinutong, no? Tapos yun yung gagawin. Oo, yun yung gagawin. Sa bahay, hindi kami gumagawa ng gano'n. So, pag ako dumadaan sa mga sakahan na gano'n, humihinto ako, nakikipagkwentuhan ako sa kanila, no? So, doon actually nagsimula yung aking pong connection, no? Sa mga ganyang pagkakataon. Pero, later on, nakita ko kasi na kahit na anong mangyari, kahit anong pamalaan,
dalawang bagay talaga yung dapat nating tutukan, or bilang mamamayang Pilipino or bilang kung sino man sa atin, dalawang bagay lang po yan, no? Pagkain tsaka kalusugan. Yun ang napaka-importante. Tama po yan, sinabi nyo ngayon. Oo. Kung alam mo kasi, yung lugar natin, yung itong Pilipinas, talagang napakarami niyang mga isla, pero napakaraming mga lugar na talaga namang ang pangunahing source of income, yun na nga, ay mga sakahan. Yes. 'Di ba? At saka syempre napapalibutan tayo, napakaraming mga islands, napapalibutan tayo ng tubig, pero ang talagang naghihirap ay ang mga magsasaka at mangingisda. Sabi mo nga ako, alam mo, actually gusto din kita talagang makapanayam dati pa kasi taga Nueva Ecija ako. So Rice Granary of the Philippines. Pero alam mo, yun nga, paano ba natin maiaangat yung buhay nila na ang dami naman nating land para mapaganda sana yung paano ba yung pagpoproseso ng pagtatanim. Kasi ang nangyayari ngayon dito, kailangan pa tayong umaangkat sa ibang lugar. So hirap na yung mga magsasaka natin, mangingisda. Pero nung naupo ka, isa sa unang pinagtuunan mo talaga ng pansin ay ang sinasabi nga na i-file nyo ay ang New Agrarian Emancipation Act. Unang-unang dating mo yan sa Kongreso na para naman mas mapadali o mabawasan ang dinadala ng ating mga magsasaka. Nasaan na po ito at paano ito na ipapa-implement ngayon? Actually, itong New Agrarian Emancipation Act, ito ay ganap ng batas. Yes. Kung saan 610,000 ng ating mga magsasaka, agrarian reform beneficiaries ay totally wala na silang utang. No? Wala na silang kailangan bayaran sa ating gobyerno, sa land bank. No? Ang akin, yung kailangan nilang ibayad pa dito sa pamahalaan or sa land bank, ay magagamit na nila sa ilang pangangailangan, sa ibang pangangailangan nila. No? Lalo na yung sinasabi ko nga kanina, yung pong pangamba at takot nila sa pagkakasakit. No? So pwede na nilang gamitin yan doon. No? So ito isang ganap na batas. No? Talagang para sa akin, itong batas na to, ito yung totoong magpapakawala or makakatakas na sila sa pagkakautang. No? No? Yung bandage nila na tinatawag bandage sa lupa, no, dahil may utang sila, ay talagang totally wala na. Kanila na to talaga. Yeah, napakaganda. At least it's a good start for them. Kung ito din kasi talaga, alam mo yung mga magsasaka, sabi nga nila, nagkakapera lang talaga yan kapag anihan. Well, nakakalungkot, no, hindi nagkakapera sila, pero yung pera dumadaan lang sa kamay nila. Pambayad lang sa utang. Actually, kulang pa pambayad sa utang. So, ang nangyayari, anihan, may utang, babayaran walang yung kita, utang. may kulang pa pambayad yung inani, yung kinita, so may utang, uutang uli. Ang mas mahirap po is pagka sila ay inabutan ng bagyo na lalo talagang walang kinita. So pag may kalamidad, wala nang naiwan, pati puhunan, nawala, ang naiiwan sa magsasaka, utang. Yun na nga. Kaya meron din tayong ginagawa tungkol dyan. Actually, pinaglalaban natin ito dun sa Kongreso, yung pong ating crop insurance. No? Dahil ang gusto ko mangyari dito sa crop insurance, sa ngayon kasi 20% lang yung coverage, voluntary pa. No? So, ang gusto ko mangyari dito, gawin po itong mandatory, 100% ang coverage. No? Nang sa gayon, kung magkaroon man ng kalamidad, at least mababalik sa magsasaka yung kanilang puhunan. Kahit puhunan man lang. Kasi yun na nga kung tama yung sinasabi mo, unang-una, hindi na nga sila, wala na ngang sobra, nakikiraan na lang ang pera, paano pa pag nagkalamidad, talagang wala nang mangyayari. Ang nangyayari pa ngayon, may 20% ka ngang insurance, kulang na. Sa panahon naman na may nangyari, magkiklaim ka, 3 taon na hindi mo pa nakukuha. Yes. Alam mo kung napakaganda ng ng talaga namang isinusulong ng Agri-Party List kasi talagang saan ba tayo magsisimula? Lahat pangunahing pangangailangan natin bigas pero napag-iiwanan ng ating agrikultura. Meron ka ditong mga ipinupush kasama na dito ang Farm Machinery RCF program. Yun nga, fertilizer and seed subsidy, kasama din ang expansion of irrigation. Alam mo, isa din to, napakahirap yung irrigation na pinag-uusapan natin kasi unang-una kung hindi natin maiaayos ang tubig sa lahat ng ating mga pananim, baka nag-uumpisa pa lang nawala na yung
yung pataba na inilagay nila. Taga Nueva Ecija po kasi ako, Kong. At syempre nakikita ko ay ang Agri-Party List pala, visible na visible sa Nueva Ecija. Talaga, oh. Opo. So talagang sabi ko nga dapat Madalas mabuti na merong lang. tumawag sa akin dyan na ang mga radio stations na may mga guest na farmers, lalo na doon sa Gimba, no, meron doon isang grupo na pag meron silang problema, tatawagan yung istasyon, tatawagan naman ako ng istasyon, no. So, yan po, no. Well, tungkol dito sa sinasabi mo, para sa akin kasi, no, ang napakahalaga talaga is yung ating pong mga lokal na magsasaka. No? Sila po yung tinatawag kong food security soldiers natin. No? Sila yung magsisiguro na kahit anong mangyari, nakikita mo, napakaraming nangyayari sa ibang bansa ngayon. No? May giyera, may tagtuyot, mayroong bansa ayaw magbenta ng kanilang agricultural products sa atin. So, paano mangyayari sa atin kung dumating yung araw na ito pong ating mga magsasaka, wala nang gustong magtanim? Yun nga, isa Saan talaga tayo yan. kukuha ng ating pagkain? Ngayon pa lang kung mahal na, paano pa kung walang magtatanim? Hindi natin pwedeng iasa sa importasyon, Yes. no, ang ating pagkain. Kaya para sa akin, pag pinag-uusapan natin ng food security, para sa akin, lagi kong sinasabi, at ito po ay gusto kong maitatak po sa ating gobyerno, na pag food security ang pinag-uusapan, ito po ay dapat national security issue. No? Kapag national security issue, ibig sabihin, automatically every year, kailangan natin mag-appropriate ng pondo, kailangan natin gastusan ang ating pagkain. Bakit po hindi natin ito nagagawa? Napakaraming pera, billion-billion ang atin pong nai-allocate, nai-appropriate para sa iba't ibang proyekto, na kung hindi naman gawin, ay wala namang mamamatay. Yes. No? Pero bakit po pagdating sa pagkain, pagdating sa kalusugan, ay hindi natin malagyan ng pondo? Kung ano yung pinaka-basic kong. Pinaka-basic. So para sa akin, itong dalawa yung akin po talagang tinututukan. No? Para sa ating mga magsasaka, ang kailangan gawin natin ngayon, ang tunay na sagot po dito sa mga mahal na bilihin, napakamahal ng mga bilihin, napakataas ng inflation, ang tunay na kasagutan ay pangalagaan po ang ating mga lokal na magsasaka, pataasin ang local na production, magtayo ng mga karagdagang post-harvest facilities, itatag yung mga market linkages, para po yan ang tunay po na sagot sa pagbaba ng presyo ng pagkain. Yeah, napakaganda niyan, Kong. Pero ang isa sa katanungan ko, alam mo ngayon, yung ating mga kababayan, talagang lumalapit sila dito sa ating mga NFA rice kasi ito nga daw yung napakababa. Ang sa tingin ko lang na nakikita ko kasi dito, syempre ito para magawa kasi ng gobyerno, nagiging subsidized lang yung iba eh. Pero kung titingnan natin to, ano ang long term na magiging epekto nung ganito na hindi naman talaga natin sa ngayon mapababa kung ano yung sinabi na sana ganun yung magiging presyo. Pero ito kasi magkakaroon ng long-term effect katulad yan. Hindi daw lahat patas nakakakuha. Meron limitasyon. Sana all, no? Oo, di ba sana all? Pero hindi nga sana all, Kong eh. So ano ano kaya ang pupwede pa nating gawin sa nakikita mo bilang isang kongresista na nagpupush para sa mas magandang pamumuhay ng mga magsasaka? Kasi ito din naman, yung mga bigas, binibili nga ng gobyerno natin, pero hindi rin natin maibaba. Ano ang epekto nito sa patuloy lang din na pagbili, pero hindi naman yung totoong actual price? Well, napaka-masalimuot niya, no? Una sa lahat, yung narinig natin, yung NFA, no? Merong nangyari noon na may murang bigas, pero hindi naman binenta sa ilang trader. So, may ganung mangyari. So, ang una natin gawin dyan, dapat sa NFA, siguraduhin natin na yung nakaupo dyan, ay yung pong ating mapagkakatiwalaan, number one. Yung nangyari ngayon, na ibinaba po yung taripa ng imported na bigas to 15%, para sa akin, ito po ay panandali ang solusyon ngayon, no? Habang mataas yung bigas para maabot natin yung 29 pesos na sinasabi natin. Pero ang long-term solution para sa akin pa rin ay yung pataasin yung production po ng lokal, no? At isa pa, meron po tayong pinail dyan na House Bill 9020, yung tinatawag nating Cheaper Rice Act. Ito po para sa akin, ito po yung talagang napakahalaga dito, no? Ito pong House Bill na to, ang layunin lang nito ay siguraduhin na yung ating pong mga lokal na magsasaka, kapag sila po ay umani, bibilhin po ang kanilang palay ng ating pamahalaan ng may karagdagan o may patong na 10 piso kada kilo from the farm gate price, no? Masisigurado natin na may kita yung ating mga magsasaka. Dahil kapag may kita po ang ating mga magsasaka, sigurado pong tataas yung mga produksyon niya, no? Una sa lahat, ang ating pong production ngayon, ang yield, average yield per hectare ay 4.1
metric ton. Samantalang pag titingnan mo sa ibang bansa, yung Asian neighboring food producing countries natin, umaabot ng 8 to 10 metric tons. Ang production cost natin ng 1 kilo ng palay ngayon ay 14 pesos mahigit. Kapag na-doble siyempre yan, using the same farm inputs, magiging kalahati yan. 7 pesos na lang po ang magiging production cost niyan. Doblehin mo para maging bigas yan, 14 pesos, meron ka pang 6 na piso sa imong mong gastusin. So, 20 pesos lalabas kada kilo ng bigas. Yan ang talagang pinupush natin sa Kongreso. Kakayanin naman, basta kailangan talaga nababantayan at nasa isasaayos simula umpisa pa lang. Yes, tama po yan. Tapos yung isa pa, ang napaka-importante nito, dito po sa Rice Tarification Law na inaamyandahan po natin ngayon na nasa Senado na gusto nating maibalik sa NFA yung kanilang mandato na bumili sila ng palay sa mas mahal na presyo at pwede silang magbenta ng bigas sa mas murang presyo, no? Naalala nyo, nung panahon, meron tayong tinatawag na bigasang bayan. Oo. Nawala sa yan. Bawat lugar, merong bigasang bayan. Yung NFA, rice retailer, nawala yan. No? So, gusto nating ibalik yun para sa panahon na mataas yung presyo ng bigas sa merkado, pwede sila magbenta ng mas mababang presyo para ma-equalize yung mahal na presyo ng bigas sa merkado. So, yan po yung mga talagang napakarami pa po natin pinupush. Pero alam mo, yun ding mga neighboring countries natin, kung alam mo, kaya nga tayo nag-aangkat ng bigas di ba? Kasi mas magagaling yung technology nila. So dapat yan na nga patuloy na makipag-ugnayan na. Noon, dito sa atin nag-aaral, yung IRI natin noon, no? Ngayon, yung mga nandun na tinatanim nila, nung panahon, galing sa atin yun. Kasi yun sa ibang bansa, iba yung mga produksyon nila, hindi lang ng bigas, pati ng mga prutas, ng mga gulay. Mechanized pala. So mas maganda sana na madala din natin or matutunan din natin yung technology nila kasi definitely makakatulong yan sa mga magsasaka. Napaka-masalimuot po na problema itong ating usapin sa agrikultura, pero ang napakahalaga po ngayon ay nasisimula na. Kung titingnan mo, lahat ng nakarang administrasyon, wala namang nakafocus sa agrikultura. Ngayon lang. No? So, yes, it's a very complex issue, napakamasalimuot. Pero ang maganda ay nasimula na ng pamahalaan. No? Nasimula na ng administrasyon ngayon. So, nasa tamang direksyon tayo na agrikultura yung dapat natin tingnan. Food security, food sufficiency, yan po yung tinututukan. Yes, base dun sa word na ginamit mo, Kong, na nasimula na. Meron ka dito isinusulong, ito ay tinatawag daw na integrating instructional gardens in primary and secondary school. So, dapat ba habang mga bata pa sila, matuto na kayo, magkaroon tayo ng urban agriculture, itong mga bata, turuan na natin sa mga paaralan. Napaka-interesting, Kong. Naalala ko, nung ako po ay nag-aaral ng elementary, meron kami nung homeroom, may gardening, sa mga eskwelahan. Nawala yan. So, yan ang mga gusto natin pong ibalik. No? Lalo na nung pandemya, nakita natin, nagsulputan lahat yung mga plantita sa bahay na lang, nagtatanim, yung mga herbs, spices, and everything, na pwede namang gawin, pwede mangyari. No? So, yan ang gusto nating ibalik. No? Para, alam mo, mas healthy rin yan, mas organic, sarili mong tinanim, pero ang napakahalaga, kailan habang bata pa, itanim natin sa isipan ng ating mga kabataan na pwede po tayong, itong ating agrikultura ay napaka-importante. No? Sa ngayon kasi, wala nang gusto maging magsasaka. Puro advanced technology na ang pinag-uusapan. Wala, ayaw. 57 years old na ang ating mga magsasaka ngayon. In the next 10 years, kung wala pong pumalit sa kanila, mawawalan tayo ng mga magsasaka. Pero hindi mo naman masisisi rin yung ating mga kabataan. Kasi kung nakikita ko yung magulang ko na hindi pa sumisikat yung araw, nandyan na ako sa sakahan. Tirik na yung araw, nandyan na, halos kuba ng magulang mo. Pagkatapos, pag-aani, may utang pa, walang kita. Paano natin sila masisisi kung ayaw na nilang pumasok sa pagsasaka? Ang dami kong iniikutan. Pag tinatanong ko, nasaan yung anak mo? Mga magsasaka. Sasabihin sa akin, ay, nandun sa sentro, sa bayan.
Pinaaral ko, pero ang kabilin-bilinan ko, wag na bumalik dito sa amin para wag na maging pareho naming magsasaka lang. Kasi alam mo, yan ang nagiging isip ng ating mga magsasaka, na kami magsasaka lamang pagka nanatili kami dito, walang kinabukasan. Pero pag nawala sila, wala tayong kinabukasan. Pero pag titingnan mo, sa ibang bansa, ang pinakamayayaman ay ang magsasaka. No, dito sa atin, very ironic, kung sino nagbibigay sa atin ng pagkain, yun pa yung nandun sa dulo. Oo, kaya nga napaka-importante talaga na magkaroon ng party list gaya ng Agri na sumusulong talaga para mas mapabuti ang estado ng ating mga magsasaka at ng ating mga mangingisda. Bago tayo mag-commercial gap, Kong Manoy, gusto ko lang din po isama para matapos natin yung diskusyon dito sa agrikultura. Isa din doon sa mga isinusulong nyo, yung nagkaroon na po tayo ng nutritional information values para po ito dun sa mga na-order daw sa restaurant. Nako, hindi pa naman ako ganun ka-healthy, pero sa isinulong mo na to, Kong, baka parang mapapatingin ba ako, dapat ko bang kainin to ino-order ko or hindi? Para sa akin, no, napaka-importante na yung bawat isa sa atin, bawat isang Pilipino ay meron pong choice, no? Sa ibang bansa, pag ikaw ay umorder ng pagkain sa menu ng restaurant, nakalagay doon, malinaw, ilang calories. No? Ang dami na po nating nakikitang mga kababayan natin well, isa na rin to, hindi natin po masisisi, yung pinggang Pinoy o yung platong Pinoy na tinatawag natin, no? Yung kung ano yung dapat na nandyan, no? Na masustansya, hindi po nasusunod na yan, no? Dahil sa kahirapan na rin, no? Karamihan sa atin, ang kinakain na lang sa 3 beses isang araw ay puro instant noodle na lang. Instant noodles. Instant noodle na lang, no? And yung pong atin pong instant noodles na sinamahan ng bigas, ng kanin. Minsan toyo na lang. Yun ang pangangailangan pa din. Bumabalik tayo. So, hindi lang yun, no? Para sa lahat, gusto natin mangyari na lahat po ng ating kinakain, lahat po ng mga binibili natin ay meron pong impormasyon. No? Napakataas na po ng food insecurities. Umaabot na ng 70+% ang food insecure na ating mga kababayan. Ang ibig sabihin niyan, yung mga kababayan natin na hindi kumakain ng 3 beses sa isang araw ay 70+%. So talagang napakaraming kailangang bantayan kung pero lahat nga, sabi mo, nagsisimula ito talaga sa pangunahin nating pangangailangan at nagsisimula ito lahat sa agrikultura at sa pagsasaka at sa pangingisda, kasi yun talaga yung mga pangunahing pangangailangan natin sa buhay. At sa amin pong pagbabalik, itutuloy natin ang discussion kasama si Kong Manoy at patuloy po ang magiging usapan kung ano nga ba ang mga isinusulong ng Agri Party List. Lahat po yan sa pagbabalik ng Face the Nation. Face the Nation. Face the Nation. You're still watching Face the Nation, and let's continue the discussion with Congressman Wilbert Manoy Lee. So kanina po pinag-usapan natin kung paano ba natin mas mapapaayos ang estado ng buhay ng ating mga magsasaka at mangingisda, dahil ito nga po talaga ang mga isinusulong ng Agri Party List, kung saan ang ating guest today ay ang representative ng Agri Party List. At syempre, kahit first term pa lang niya as the representative of the party list, hindi lang sila nag-focus sa diskusyon kung ano nga ba ang kailangan ng mangingisda, dahil sabi nga ni Congressman Manoy kanina, dalawa ang pangangailangan ng mga tao. Ito ay syempre pagkain, at ang pangalawa ay napaka-importante para sa ating lahat, ang health or kalusugan ng ating mga mamamayan. Itong si Congressman Kong Manoy, alam mo, nakakatuwa na, sabi ko nga, hindi limitado ang ating nagiging adhikain at advokasya ng Agri Party List, kasi yung ating mga tao, kahit mga taong bayan, sabihin man natin na meron tayong mga government hospitals at yung ilan, karamihan, tumatakbo talaga sa government hospitals para matugunan yung pangangailangan nila, dahil alam mo, ang buhay din ng magsasaka, kung wala ka talagang pera, wala ka naman choice kung ano yung ibibigay sa iyo ng gobyerno. At ngayon, meron tayong PhilHealth, at ang isinusulong mo dito
is medical assistance for everyone or no balance billing. Ano ba ito kung na talagang kailangan nilang maliwanagan na lahat para magkaroon sila ng lakas ng loob? Sabi mo kanina, ayaw pumunta sa ospital kasi takot sila. Baka naman sa isinusulong mo na to, magkaroon sila ng lakas ng loob na baka pwede na akong magpatingin. Well, actually, Lorly, nagsimula actually ito nung nakita natin sa aking pag-iikot. No? Siguro dito ko rin talaga yung katanungan nyo kung ano bang ginagawa ko rito, no? Siguro dito ko rin nakuha yung sagot ko sa bakit ba ako napasok sa gobyerno, no? Dahil nung umiikot talaga ako, no, ang isa lang talaga yung lagi ko naririnig, yung hinaing ng ating mga kababayan, yung takot at pangamba nila na pag nagkasakit sila, lalong silang mababaw sa kahirapan, no? Ubos yung kanilang ipon, makakautang, apektado yung kita nila dahil hindi makapasok sa trabaho. Yung pong mag-aalaga sa kanila, hindi rin makakapasok. So, lalong mababaw sa utang. Napakarami nating kababayan ang nakikita ko. Pinipili na lang na nakaratay sa bahay para bang nag-aantay na lang. Napakasakit po ditong makita, nakakalungkot, pero yan po yung realidad. No? So, kaya nung nakita ko po ito, agad tayong naghanap at nakita ko nga po kaagad-agad nung September at ito po ay isiniwalat natin nung September last year, nakita natin na napakaraming pera pala ng PhilHealth. No? So, 466 billion yung kanilang naka-deposito sa iba't ibang bangko. 173 billion ang kinita nila last year. At taon-taon meron silang 100 billion na subsidy galing po sa mga sin taxes. So ang tanong ko, kung napakaraming pera ng PhilHealth, bakit yung mga benepisyong binibigay sa mamamayan, sa miyembro, kasi under our Universal Healthcare Law, lahat ay miyembro na. Okay? Bakit halos hindi na maramdaman? No? Pag nagkasakit ka, halos hindi mo maramdaman yung benepisyong binibigay ng PhilHealth. No? Yung pala, nalaman natin, una sa lahat, itong case rate ng PhilHealth na mahigit 8,000, ibig sabihin, 8,000 klaseng iba't ibang gastusin, iba't ibang klaseng sakit, ang pwede mong ibawas sa PhilHealth ay 12 years nang hindi na-adjust. So, ano pong ibig sabihin natin na 12 years nang hindi ibig sabihin, na-adjust? Kung 12 years ago, ang isang kwarto na private room ay 1,000 yung kailangan mong bayaran at binabawas ng PhilHealth ay, halimbawa, 400 pesos. Ngayon, yung kwartong ito ay 3,000 na yung halaga. Pero ganun pa rin. Pero 400 pa rin yung binabawas ng PhilHealth. Okay? 12 years ago, ang panganganak ay 12,000. Ang binabawas ng PhilHealth ay 8,000. Ngayon, ang panganganak ay 35,000 na. Ang binabawas ay 8,000 pa rin. At syempre, ang magiging tumansyan ko ng PhilHealth, sasabihin, kasi kami, kung ano yung naaayon at sinusunod namin sa IRR na panuntunan. So, hindi po ito na-adjust, hindi na-review. So, ang ginawa po natin una, agad-agad nung nalaman natin ito, pending yung pong mga pag-iisa-isa natin sa lahat po ng mga mahigit 8,000 klaseng gastusin dyan na pwede nating itaas, full coverage. Ang ginawa natin, across the board, itaas muna natin ng 30%. Lahat po ng mga pwedeng ibawas. So, yan una natin ginawa. Ginawa muna nating 30%. Pero hindi po tayo tumigil dyan. Yan po ay panandali ang solusyon natin para lang ma-adjust ka agad. No? Kasi kailangan mong aralin isa-isa. Hindi tayo tumigil dyan dahil alam natin napakaraming iba't ibang klaseng sakit na hindi po pwedeng 30%. Kahit nga doble, triple o times 5 pa, ay kulang pa rin. Katulad po ng sakit sa mga cancer. Napakahalaga po ng ang gamutan dyan ay tuloy-tuloy. Hindi pwedeng installment. No? Yung breast cancer, ang coverage ng PhilHealth dyan ay 100,000 every year. Isang cycle pa lang ng chemo, ubos na yan. No? Napakarami bagong sakit ngayon, bagong gamot, oral chemotherapy, pero isang tableta, napakamahal. So, anong gagawin mo? Pwede mo ba sabihin sa doktor na, Dok, wala na akong coverage sa PhilHealth, next year na uli ako magpapagawin. So, hindi pwede yun. No? So, ang ginawa natin, yung mga ganitong klaseng sakit, gusto natin full coverage. So, kinumpute na natin, kung bibigyan natin ng the best medical o medicine, yung pagdating po sa breast cancer, magkano kailangan isang taon? At lumabas po yan, 1.4 million. Napakalaki talaga. So, ngayon, ang breast cancer,
under PhilHealth ay 1.4 million na yung coverage. Ay, napakaganda naman Na-approve na yan. Oo, 1.4 napakaganda na. talaga niyan. Oo. Kasi yun na nga. Okay? Alam mo yun nga So, daw, kung at- mawawalan ng pag-asa. At Ngayon, may para sa pag-asa akin, na. prevention is always Better than cheaper, cure. better than cure. So, yung mammogram, para sa mga kababaihan, ay kasama na rin taon-taon, libre na po yan. Ayan, napakaganda naman. Pwede nang magpa-check up. Kasi dati, hindi po yan kasama. So ngayon, kasama na po yan. Hindi lang po yan, yung mga MRI, CT scan, PET scan, na alam natin, itong ginagamit para matukoy kung ano yung mga sakit, eh hindi po yan sinasama nun. Eh ang nangyayari, dahil napakamahal nito, pag sinabi ng doktor, o kailangan mong magpa-MRI, mangungutang. Kung hindi, mag-iipon. Oo. By the time makakuha ng pera, ay malubha na yung sakit. Oo, tama So, yan. mga to, sinasama po natin itong lahat. Sakit sa puso, no, yung quadruple bypass, inaabot po ng, dito sa Makati Med, inaabot po ng 2 million yan, o 1.8 million. Eh, ang coverage lang po ngayon, 550,000. Eh, paano po pag sinabing, sabi ng doktor, 4 yung bara mo, kailan 4 operahan. Pwede mo ba sabihin, Dok, Isa lang po muna. pwede ba isa muna? Next year na uli yung Oo. isa. Hindi mo pwedeng gawin yan. No? So, ito yung mga... At yung isa, yung napakahalaga dahil napakaraming kababayan natin po ang apektado nito. Yung pong dialysis. No? 90 sessions lang yan dati. Nagawa na natin po siyang 156 sessions. Every other day. So, covered na po yan. So kasi meron nga tayong mga kakilala na talagang 3 times a week kung magkaroon So, sila pag ng kumpitin mo yan, dialysis. 156 session. Dati, 90 lang. Paano pag naubos na? Sarili mo ng bayad. Pero, dati, kada session ng dialysis, 2,600 lang yung sinasagot. Pag isama mo lahat, pati dialyzer, pati epotin, umaabot po yan ng 4,000. Ngayon po, napasama na natin, naging 4,000 na yung coverage ng PhilHealth. So, kada pagpa-dialysis po, wala ka nang dapat bayaran. Libre na po yun. 4,000 pesos. Sagot na ng PhilHealth. Napakaganda naman. Alam mo, Kong Manoy, itong sa discussion natin, lahat ng mga sinabi mo na yan, napakalapit sa puso ko. At Yes. napakagandang mapakinggan na yung ating mga kababayan at mga Pilipino ay makakatanggap na talaga ng mga ganitong benepisyo. Kasi yung mga minention mo na yan, yung breast cancer, yung dialysis para sa nagkaroon ng kidney failure. Alam mo, isa talaga yan dun sa mga matataas na kailangan talaga ng pondo ng gobyerno para mailigtas Actually, natin ang ang buhay ginawa ng natin mga dito, tao. Lorlin, lahat ng mga top 10, top 20 na sakit, no, na nagiging yung mga sakit na madalas na nagiging sanhi ng mortality ng ating mga kababayan, doon po natin finocus muna, no, katulad ng stroke. No, ito po ay napataas na rin natin, 300+%. Yung hemorrhagic stroke, ischemic stroke, severe pneumonia, isa po yan. Lahat po ito napataas na natin. No? Habang iniisa-isa natin atong mga iba't ibang klaseng sakit, kung magkano talaga yung dapat, ginawa natin, across the board, 30% muna lahat ng in-increase Yan. natin. Oo, para mas mabilis. Para mabilis, no? Para maano. Pero, yun nga, ang isa kong gusto sabihin sa ating mga kababayan, pagdating po sa bayarin, pagdating po ng magbabayad na po sa hospital o kukuha na po kayo ng bill, kailangan po natin tingnan isa-isa. No? Kasi meron po akong mga nalaman ng mga hospital na ito po ay tinawag na agad natin sa atin pong mga ahensya na ang ginagawa po nila, dahil daw napakatagal magbayad ng PhilHealth, na ito po ay kinol na rin natin. At natutuwa ko dahil yung presidente po nila ngayon, si Mandy Ledesma, ay pareho sa atin mag-isip. Talagang mabilis na sila magbayad. Pero may mga hospital pa rin na, halimbawa, ang pwedeng ibawas sa iyo ay nagkakahalaga ng 100,000. Gagawin nila 50,000 lang kunyari. No? So, pwede po natin i-check yan. Let's say, sinabi niya, 50,000 lang. Pwede ko ba makita yung medical abstract at yung kung ano-ano itong mga kasi binawas meron mo? nga daw konsiderasyon Kong Manoy na sinasabi nila, ay depende yan kung ano ang naging sakit ng pasyente. Pwede po yan i-check sa website ng PhilHealth. Nandun lahat. Kung anong klaseng sakit, magkano, anong klaseng sakit, hanggang kwarto lahat. Nandun. Professional fee lahat nandun yan. So, pwede niyong i-check yan doon. No? Pero,
meron tayong tinatawag kasi under our Universal Healthcare Law, na meron tayong tinatawag na no balance billing. Yan, isa yan sa mga isinusulong mo talaga ko. Yeah. Kasi nga, alam mo yun yung mga nasa government hospital, kahit sabihin mong government na, takot pa din talaga yung iba eh. Pero Well, pag kasi- nadinig mo yung no balance Kasi billing. ang nangyayari ngayon, bagamat meron tayong batas na no balance billing, pero hindi po nangyayari yan kasi napakalaki ng out-of-pocket expenses. Bakit Oo. po ang nangyayari? Pagdating mo po sa hospital, private or government, sasabihin sa'yo, ay puno na po yung PhilHealth ward. Ay, merong ganon. Wala nang Kong. kama. Oo. So, ang gusto natin mangyari, dito sa private hospital, from 10% bed allocations for PhilHealth ward, gusto natin gawin itong 30%. Oo. Pero ang government hospital na sinasabi na dapat May limita. na 90% ang PhilHealth ward, Oo. ay kadalasan naman ay puno, ay kailangan magdagdag po tayo ng pasilidad po dito. Gaya ng sabi ko kanina, kung kaya natin pong maglagay ng pondo, maglaan ng pondo sa mga proyekto na hindi naman nakakamatay pag hindi gawin. Oo. Bakit hindi natin ilagay sa kalusugan at pagkain yung ating pondo? Oo. Okay? Ang isa pang dahilan kaya hindi po nangyayari itong no balance billing, pagdating mo sa hospital, sasabihin sa'yo, ay, yung pong inireseta sa'yo ni doktor hindi available. Kailangan mong Oo. bilhin sa labas. Yun na nga, isa pa yun. Kung Diba? Manoy, alam mo, wala na nga silang pera, hindi pa sila makabili pag sa labas na. So, bakit po nangyayari to? Samantala ngayong taon, meron tayong ina-appropriate na, ang Kongreso nag-appropriate ng 27 billion para sa pambili ng gamot ng lahat ng hospital. Pero bakit po nangyayari ito? No? So, ito po yung mga talagang tinitingnan natin tungkol dito sa walang gamot. Nag-file po ako ng panukala, yung pong tinatawag nating Medicine Voucher Act, na kung saan pag dumating yung pagkakataon na walang available na gamot sa hospital, ang hospital kailangan mag-issue ng guarantee letter na ibibigay sa pasyente na magagamit nila pambili ng gamot sa mga pribadong drugstore. O, dahil meron silang pera dapat eh. No? Sasabihin, asan yung pondo? Nandyan. Ba't walang gamot? Oo. So, kailangan nila mag-issue ng guarantee letter at itong guarantee letter naman na tatanggapin ng mga pribadong drugstore, magagamit nila ito pambayad naman sa taxes na kailangan nilang bayaran sa gobyerno. Yan, maganda yan. Baka kasi yan talaga yung maiisip nila, ay kung yun naman pala ay magagamit para sa taxes na pambayad sa gobyerno, at least mababawas nila yan. Kasi alam mo yun na nga kung di ba nitong nakaraang pandemya, parang yung mga pribadong ospital, talagang ay ito lang yung allocation namin pagka talaga iisipin mo, puro PhilHealth. Kasi puro utang si PhilHealth sa kanila, hindi talaga agad nila. Nakakalungkot. Oo, so maganda sa itong ibang nagiging bansa, takbo pag ngayon. nakikita mo sa ibang bansa, pag pumunta sa ibang bansa, yung napakagandang mga healthcare facilities ay ang government healthcare facilities, hindi yung privado. Kasi ang government healthcare facilities sa ibang bansa, halimbawa, ngayong araw, meron pong isang makina, binili ko, bilyon ang halaga. Bukas, merong lumabas na mas bago dito. Obligasyon kong bilhin yung mas bago. Hindi ko obligasyon na sasabihin ko na, ay, kabibili ko lang nitong makina, hindi pa ako nag-ROI dito, hindi pa ako kumikita. Hindi po pwede sabihin yun. Dahil obligasyon po ng gobyerno, pangalagaan ng kalusugan ng bawat isa. So, obligasyon niyang bilhin yung lumabas uli na bago. No? Hindi niya obligasyon pakitain yung hospital ng publiko. Kasi, primary responsibility. Alam mo, napakaganda akong nung ating discussion ngayon. Sabi ko nga, alam mo, sa ibang mga talakayan kasi pagka talaga ang pinag-uusapan, kadalasan ang nagiging prioridad syempre ng gobyerno or hindi lang naman dito sa Pilipinas, lagi nilang sinisigurado ang seguridad daw ng mga mamamayan. Pero iba syempre yung usapin, pag ang sinabi natin, unahin muna natin kung ano ilalagay natin nakakainin ng mga mamamayan. Siguraduhin muna natin na meron silang magandang healthcare services na madidinig. Kasi alam mo, kung sa panahon ngayon, puro seguridad ang pinag-uusapan natin. Seguridad para saan? Pero ano nga ba talaga yung seguridad na kailangan ng bawat mamamayang Pilipino
na basic need nila. Tama. At isa to sa mga sinusulong mo, kaya napakaganda kong. So baka meron ka pang gustong ihatid na mensahe sa ating mga manonood. Pero bago pala yan, Kong, inumpisahan kasi natin sa mga magsasaka, mga ingisda at sa food security. Dumako din tayo sa health. At isa sa mga nakikita ko na ito importante din na inilagay mo na sana na isusulong sa Kongreso ay yung regulating the sale of casket. Alam mo, kung medyo parang maliit na diskusyon pero alam mo yung mga mahihirap, hirap na hirap sila kung paano ba nila madadala sa huling hantungan ang mga mahal nila sa buhay. Lagi ko nakikita, nakakalungkot na nakikita natin, namatayan na nga, tapos yung naiiwan dun sa yung naiiwan nung namatay ay naiiwanan pa ng utang. Alam mo tayo mga Pilipino, napakataas po ng respeto natin, lalo na po sa atin po kung may namatay tayo, napakataas. So nakakasakit namdamin, makakalungkot na makikita ko, binibenta po yung mga ari-arian, no? Kailangan yung bahay na kaisa-isang na ipundar, kailangan nilang isanla, ibenta dahil walang pampalibing, walang gano'n. Ang isa pong rason talaga dito, napakataas po nung presyo ng hindi mo na maintindihan. Isang kahong ordinaryo, ba't napakataas yung singil ng mga gano'n, no? So, yan po yung mga tinitingnan natin kasi unang-una, gusto po natin kahit papano maibsan yung pasanin ng ating mga kababayan. No? Yun ang gusto natin. Nakakalungkot isipin, namatayan ka na nga, tapos iisipin mo pa yung magiging utang mo. Ang dami kong nakikita, iba't ibang lugar. Bakit hindi pa ilibing? Kung nag-iipon pa po ng abuloy, no? Kasi kulang pa po yung pambayad sa punerarya, pambayad po sa libingan, no? So, bakit po ganun ang nangyayari? Napakaganda ng discussion natin. Kung alam mo, nakakatuwa, first term mo pa lang yan, ha? So talagang tingnan natin kasi malapit na naman ang susunod na. Tinututukan kasi natin talaga lagi, Lorlyn. Yung pong kailangan ramdam agad ng taong bayan. Useless po, kaya ako po ay umiikot sa buong bansa. Kasi napakaraming pina-file na panukala sa Kongreso. Pero pag naging batas na, hindi naman po maramdaman. No? Meron daw tayong growth ngayon, pero hindi naman nararamdaman. Ang nararamdaman ng taong bayan, yung napakamahal na bilihin. No? So, ako yung umiikot at inaalam ko talaga kung ano ang mga kailangan nilang batas para maramdaman talaga nila. Dami pong mga simpleng bagay na hindi na po nalalaman, nakikita, pero yun po yung mga malaking bagay na maaaramdaman agad ng ating mga kababayan. Okay, kung panghuling mensahe po sa ating mga manonood ng Face the Nation. Well, para sa akin, una sa lahat, maraming salamat, Lorlyn, sa pag-imbita niyo po sa akin, no, na may pamahagi ang ating mga ginagawa. Ang gusto ko lang sabihin, kaugnay po nung aking sinasabi na sana mawala yung takot at pangamba. Ang gusto kong mangyari, pag umuwi kayo ng bahay, ang bawat isa, pagkagabi, makatulog ng mahimbing, mawala yung takot at pangamba pagdating sa pagkakasakit. Kaugnay po nito, yung pong mga nangangailangan po ng medical assistance, guarantee letter, yung pong mga wheelchairs, walkers, o kaya yung mga maintenance medicine, mag-message lang po kayo sa aking official Facebook page, Congressman Wilbert Tilly, or Agri Party List Facebook page, or pwede pong idaan sa inyong programa, no? Ipaalam niyo sa akin, ipaparating po namin kaagad itong kailangan niyo. Hindi po ninyo kailangan pumunta sa aming opisina, mag-message lang po kayo, hindi niyo rin po kailangan pumunta para i-follow up at hingiin po yung guarantee letter, ipapadala po namin yan sa inyo, no? Dahil ayoko pong pabigat kami sa taong bayan, ayokong maging pabigat, no? Kailangan po kami ang gumagawa ng paraan para gumaan po ang pasanin ng bawat isa. So kung may mga kailangan pong ganito, mag-message lang po kayo sa aming official Facebook page, Congressman Wilbert Tilly. I-follow lang po ninyo para makapag-message po kayo, no? And then, imbitahin ko na rin po kayong lahat. Meron po tayong programa, mapapanood po ito sa YouTube, si Manoy ang Ninong ko. Ito po ay isang makabagong programa, makabagong bayanihan program na kung saan yung pong ating mga kababayan na patuloy na nakikibaka sa mga hamon sa buhay, ay sana mabigyan po natin ng inspirasyon, maibalik natin ang tiwala nila sa sarili, sa lipunan, sa kapwa, at higit sa lahat sa Panginoon. No? Doon sa mga kapanood, sana maingganyo po silang tumulong din sa mga nangangailangan. Nandito lang po ako, Lorlyn. Patuloy po tayong naghahanap ng mga solusyon
patungkol po sa mga problema sa pagkakaroon ng tiyak ng trabaho ng bawat Pilipino, pagkakaroon ng sapat na kita, sapat na pagkain, at higit sa lahat gusto nating mawala yung pong mga pangamba at takot pagdating po sa pagkakasakit ng ating mga kababayan. Samahan po ninyo ako, sama-sama nating tahakin ang isang landas tungo sa isang lipunan na kung saan pantay-pantay may hustisya, hindi lang para sa mayaman kundi para sa lahat. Isang lipunan kung saan winner tayo lahat. Filipinos deserve better, we must demand better. Ako po, tagasingil ninyo sa mga utang na serbisyo ng gobyerno sa mamamayang Pilipino. Yan, napakaganda naman yan, Kong Manoy. Sabi ko nga po, ang naging diskusyon natin ngayon ay hindi lamang diskusyon ng serbisyo publiko, kung hindi ito ay agresibong aksyon para sa Pilipino. Kasama natin ang Manoy ng bayan, hindi lang siya kuya, ninong pa. So, syempre, maraming salamat sa inyong panonood at maraming salamat din po sa ating panauhing pandangal ngayong linggo na ito. Syempre, si Congressman Wilbert Manoy Lee, maraming salamat sa ating party list. Pwede niyong takbuhin anytime. Pwede sandalan si Manoy. Si Manoy, kuya na, ninong pa. Okay, maraming salamat po. This has been Lorlyn Garcia Velarde and you are watching Face the Nation. Face the Nation.